Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mangwagas. Ako ay linisin, sala ako'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Almighty and eternal God, good morning po kaya kayo, Lord. Salamat po king kayabakan na binyayo kaya kami, king lugod, king tula na tsuking kaya kaming puso. Salamat, Lord, karing balang kalanduan na tsuketi, king kaya kang sambahan. At tsu kami ban kanita, magpasalamat karing kaya kang blessing sa pigkalob, king paruminggong milabas. Salamat, Lord, at pagkaluban ming kalakasan ng balang metong at metong kaya kami. Ban kanita, muntaki king kaya kang balesambahan. Ban kanita, abe-abe kaming magpuri at magpasalamat. We welcome you in this place, O Lord God. Welcome ko po king kaya kaming puso't kaisipan na sana itilinisan me, Lord God. Ban kanita, maging niyang katanggap-tanggap king kaya kang harapan. Lord, ing pamanyang bami, metong pong makapagpasikan king kaya kaming be. So Lord, i-bless mo po ini, kaulan mo kami ban kanita, pasibayo ating kaming sikanan ban kanita, marap king aldo bukas. Itingan po yung kaya kaming dalangin, kilagay ng sus. Amen. Ayan po. Good morning po. Sige po, kita mo pong announcements. Yan po, Ken pong 24, yan po yung kakatamo pong manalangin ba yung mag-service. Then, Ken pong 19, yapin po yung clergy session and deaconess consultation, ken pong CNC. Then, ken pong 20, wapin po yung kakatamo pong 24 regular session o Pampango Philippines Annual Conference. Kaya di po paganap. Inya, king diwana po niti, ang katanda kayo pong makyabe, sumaw, na naman po yung pwede tamo pong asaw. Kaya ni po makabit, any assistance po, financial, service, or goods na pwede tamo pong isaw, king, kaya katamo pong annual conference. So, itamo pong host, buri na sabihan, ini kaya katamo pong pibale-bale, ay ini, iya po ing tanggap bisita. Nung inya, bilang membro na po nining pibale-bale ngayon, makiabeta mo po bilang pamiganap king kasuyuan. Ano annual conference po, March 20 to 22. Around
300 plus every day po daratang kanyang kini simula 20. Pero itang 22, mag-expect tamong mga 500 na katao, mayigit datang ketang aldong ita. So, anyapin po, mayag katamo pong sumuyo king Ginu kapamilatanan ng annual conference regular session. Ayan po. Okay po. So, next. Ken po nga kakatamo pong Holy Week celebration, wapin po ining 27 Wednesday, atin pong prayer circle, alas 6 na po ning bengi. So tumagon tamo po at mayag katamo pong tumagon ka rin, ita pong prayer circle. Then March 28, ita pong Huwebes Santo, i-celebrate tayo po yung huling hapunan. Ganakan tayo po itang tatauli ng hapunan ng ginutang Yeso Kristo. Then ita pong 29, ita pong Biyernes Santo, wapin po yung 7 palabra o 7 last words, ganap na alas 8 na ning abak. Then sa March 21 po, 31, wapin naman po yung Easter Sunday service. Diba? Easter Sunday Sunrise Service o Resurrection Sunday na maganap po kay San Fernando Elementary School, alas 4:30 na ning abak. Okay po. So, reta po ding announcements. Then, yung kakatamo pong financial updates, pakilawe na mo po. Okay po, happy birthday po karening kakatamong kapatid na mag-celebrate king karelang birthday. Sa kanilang kaarawan natin pong ipahayag ang ating pakikibahagi. Happy birthday po kay Ngening Aldong iti, Ruben Bautista, Jeffrey Pinpin, Mark Louis Gorospe. King 18 po mag-celebrate naman ni John Mark Sarmiento. King 19 po, mag-celebrate siya po Wendelina Baluyot, Jansen San Jose, Joseph Heroso, Gian Kyra Manalili. King 20, Renato Medina, Vince Cedric Malyari, Jesse Faith Mercado, Sean Ezekiel San Jose. Then March 21, Rosana Medina, Leomar Las Marinas, Jesiah Bainel Kiambao, King 22, Nino Vasco, Paul John Gomez, then 23, Joel Esguera, Jesse Kiambao Sr., Aina Lising, Jolina Gorospe, Liberty Paras, and Johans Sarsona. Happy birthday po kayo at detang mag-celebrate birthday pero ilang makasulat kayo ni happy birthday damo rin kayo. Happy birthday po. Sige, pagkatatala po. Good morning po kaya katamuhan. Happy Women's Sunday po kaya katam. At pag-isabi ka rin kaya kayong kasiping, congratulations. Bakit po congratulations? Kasi po, pangagising tapa po na yung habak at yun yung Diablo sasabihan na kaya ka, Miss Wen, ka masisimba. Manyaman yung matutod. Auntie Alma, mamipina amo. Anabdakal pong temptation, sabihan da, kasi simba. Pero tsuta mo po ngayon keniking kakatamong kapilya, kaya congratulations nga po kaya katam, pinili tayo po in Gino. Amen? Baliyo po ba na agyang king kilog na ning kapilya at yung Diablo? Sasabihan na,
eka magkanta king praise and worship. Eka teterak, eka papalakpak, pero tsuta ang bukeni para tumerak, para magkanta, at para palakpakan niya yung kaya katamong ginong Diyos. Masikan pong palakpak para kaya, sabihan niyo po kaya rin kaya katamong kasiping. Kapatid, ready na kang tumerak para king Ginoo. Amen. Talakad tampo at tumerak tamo. Sabi na po ni kaya katamong kanta, for the Lord is my tower. Lawent ko na mo po rin tower yo. Ako pa po yung mestra, kayo yung estudyante ko na po, panumpaya yun po. For the Lord is my tower. And He gives me the power. At yun po yung power na bibigyan ng kaya katamong ginong Diyos. And He gives me the power to turn down the works of the enemies. Sabi na po, of the enemies. Ingagawan tamang puking enemy, batsetyo tamang puking presensya ng ginong Diyos, papaldakan taya mo po. Antayin na mo po yung paldakta mo. Of the enemies. Nano po ka in a difficult hour. Nanggagawan tamang po po ng difficult hour. We pray. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Tumerak tampo. Again. Oh, for the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemies. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Sige po. Magkanta tampo at palakpakan tayo kaya katamong ginong Diyos. Amen, Lord. We welcome you in this place. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the work of the enemy. In a difficult hour,
the powers of darkness underneath my feet. And break the powers of darkness. And break the powers of darkness underneath my feet. Amen. Kanya man po magpuri king kaya katamong ginang Diyos niyo po. Tumerak at palakpak para kaya. Balo ko po ikatamo ka natin tamong agyang at tamo kayo ni pinili tamong magkanta, tumerak, palakpak para king kaya katamong ginang Diyos. At yung tamong worries pa rin. Pero we choose to praise God. We choose to be here. Ban kanita magpasalamat king kaya katamong ginang Diyos. We choose Lord. We choose our God. Para kaya sabyan itang kaya kang inahing, itang kaya kang isumbong. King nanuman pong pagdala ng tamo kimbe, itang the best way para asolve yung balang problema is to choose our God. Sabi na po king 1 Corinthians 10:13, no temptation has been overtaken you that is not common to men. God is faithful. He will not tempt you beyond your strength. But with the temptation, He will provide the way that you may be able to endure it. Yung mag-provide niya pong way, Lord. Ban kanita itang pagdala ng tamo. I endure tamo, alampasan tamo. So nung atin po keniing mabayat panandaman, yung ating problema, itang ating pag-pray, pero wala mo, naakakamtan, mabibiyay itang kaya kang pag-pray. Don't give up. Kasi Lord, God is working for your prayer. Every prayer pakiramdaman ng Lord. So ako, pakiramdaman na katamo. At nung atyo ka kaya tang I experience itang masakit kimbe. Yung ginuha nakapaboren. Ne po? Tapos, nung ikatamo, mang isnawa tang pamurin. Be thankful kasi Lord, payariking kaya kang istorya. Kapatid, dakalya pa surprise kaya kay Lord. Amen? Ita mo po metong ng kapanayan na yung Ginoo, dakalya pa surprise kaya katamong ibe. Sabi na po ng kaya katamong kanta, di ka nagkulang. Yung Ginoo po may kulang kaya katam. Nang kayo po, bala mo gagalo yung Ginoo, pero masurprise na ka mo. May pagaga, kaya tang moment, Lord pala, atin yung surprise kaya ka. So, ngayon po yung time para pasalamatin yung Ginoo. Nung nanulaman ditang akakamtan tamo, ditang experience tamo, kay maka-amaze si Lord, nung makanano yung kalugod kaya katamo. Itaman mo po karapat dapat, pero ikatamo luluguran na katamo. Panay na katamong kakalbitan. Anak, kaluguran da ka. Okay, let us make it a prayer for life. Sing it with all our hearts and mind. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko.
Sa kabila, Panginoon, ng aming maraming pagkukulang, Ikaw naman ang Diyos na tapat, na kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kung kaya, Panginoon Diyos, nararapat lamang at matuwid, ang Ikaw ay aming purihin, Ikaw ay aming sambahin at pasalamatan sa ganating diwa ng aming pagtitipon sa lugar na ito. Nanatili mo, Panginoon, na pinahayag ang iyong kabutihan. Nanatili, Panginoon Diyos, kung paano kang gumagawa sa paraang may pagmamahal, may hustisya, at ganun din naman, Panginoon Diyos, may pagpapahalaga sa bawat anak mo na pinagkaloob mo sa simbahang ito, tinawag mo upang paglingkuran ka. Tunay nga po, Panginoon Diyos, kung aming susuriin ang aming buhay, ang aming mga pananalita, ang aming mga ginagawa, ni hindi man kami karapat-dapat sa iyong harapan, subalit kami ay araw-araw mong pinagpapala. Kung kaya, Panginoon Diyos, lumalapit po kaming may pagpapakumbaba upang humingi ng kapatawaran sa inyo sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kalabisan. Narito po siya, Panginoon, kasama ng diwang banal, kalakip ng pagtitiwala at pananampalatayang hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pababayaan. Sinasamahan kami sa oras na ito, samantalang kami ay narito, nasa kanilang tahanan, nasa ibang bansa, na sama-samang nananalangin. Batid mo po, Panginoon Diyos, ang laman ng aming puso't isipan. Wala kaming maaring itago sa iyo. Lahat ay lahat. Kaya, Panginoon Diyos, dinadalangin ko po, nalinisin mo nga ang aming puso, ang aming isipan. Upang sa aming paglapit sa iyo ng may pagtitiwala, hindi lang namin natanaw, Panginoon Diyos, ang iyong biyayang sakdal. Higit pa rito, Panginoon Diyos, ay aming maranasan at maging patotoo sa aming buhay na mayroong iisang Diyos na banal na gumaganap sa lahat. Dinadalangin ko po sila, Panginoon Diyos, na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. Siya, Panginoon Diyos, na narito, kalakip ng pasasalamat, tanggapin mo po ang pasasalamat niya, Panginoon Diyos, sa loob ng isang taon na inyong pinagkaloob sa Kanya at sa mga darating pa'y naniniwala kung meron kang inilaang marami pang biyayang Kanyang mararanasan. Siya, Panginoon Diyos, na dumudulog sa iyo at nagtitiwala na umaasa sa iyong biyaya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga mahal sa buhay, para sa kanyang trabaho, para sa kanyang mga suliraning pangpinansya, suliraning pagmamahal sa pamilya at relasyon. Panginoon Diyos, kagaya ng aming inawit, kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kung kaya, Panginoon Diyos, amin ngayong kinikilala at pinagkakatiwalaang pagkakaloob mo po lahat ng aming mga panalangin, aming suliranin sa pamilya, sa iglesia, Panginoon Diyos, higit sa lahat, ang pinili mo, Panginoon Diyos, upang maging venue ng isang mahalagang kaganapan ng simbahan sa Pampanga. Aming Panginoon, dinadalangin ko po ang annual conference na ito. Sila, Panginoon Diyos, na dadalo, maramdaman nila, Panginoon Diyos, ang iyong presensya sa bawat isa sa amin na tatanggap. Makikita ang ngiti, makikita ang saya ng may pagtanggap sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Karangalan po namin ang maglingkod sa simbahan upang maparangalan ang iyong pangalan sa pamamagitan namin.
Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang bawat leaders ng simbahan ito, ang bawat pinili mo, Panginoon Diyos, na mangunguna sa lahat ng aspeto. Panginoon, pagpalain mo sila, bigyan ng higit na katalinuhan upang pangunahin ang simbahan ito na ngayon sa iyong dakilang kalooban. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang bansa na kung saan kami nakatira, mula sa aming presidente, Panginoon Diyos, kasama dito sa aming barangay, lahat, Panginoon Diyos, ng barangay officials. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang iyong pangunguna, ang isang tapat na paglilingkod ang siyang ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Kasama, Panginoon Diyos, kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Kami po ay bibiyayaan po ninyo, Panginoon Diyos, ng tinapay ng buhay na magbibigay kalakasan sa amin. Pagpalain mo po at buksan ang aming puso at isipan sa mga mensaheng iyong inihanda sa pamagitan ng iyong anak. Maipahayag nawa, Panginoon Diyos, ito at tanggapin namin ng may katapatan. Maraming salamat po, Panginoon. Hinihiling ko po ito at aking inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ampo may pagal ko. Tinutukan na ako po ng kana akong kaputol sa biyana po. Peninap na po kanuya akong mag-testimony niya. Sabi ko kaya Ali, ito talagang tutulduhan mo ko, sabi ko po kaya. Buri ko pong i-share kaya kayo ngayon kaya baka na hindi na. Ita pong pagdalanan min yung 2016. Kanya pong may sakit siyang asawa ko king abroad. Po kaing ang sakit na may aneurysm niya po kayang buntok. Masakit po di po ba nung malawching kaya kang pamilya magkasakit siya. Alay pong kayabe ka rin nun yung doktor at dingay. 1.5 months po ing at yung hospital na alang kayabe. Enagad po sinabi kaya kami. Anya pong may opera niya ka rin na po sinabi. Dakal pong warising delanan ko kami at ala kong pisabyanan nunemo po ikami mong pamilya. Ikami mo pong miyanak. Kahit karima ako, karing kapatid ko, ala ko pong sinabi. Sinolo mo po kami miyanak. Ita. So, po makakapag-obra, anyang panahon na ita.
Tapos po, payariya po kanita Shane. 2016. January po, kabukla na po ng 2016, January. Kanin po milyari ito. Then pumakuya po Shane na mag-OJT ya. Siyempre po potang mag-aral ka, mangailangan kang pera. May epektuan po yung financial ming, kaya kami kaya. Pero ginumalgod ya. Na kami, pinapinta sinabi, po may kulang ni Lord. Ingeganagan na pinrovide na ingeganagan ng pamangailangan. Ay sabi na pong, anya pong mayari ito, dintang itang April 14 mag-graduate siya nga na ako. Bigla ya pong dinatang, minuliya po kabod, April 14, tas mag-graduate siya po siya, April 14. Tas sabi na nga na ako, maana, halina ako pa yata mag-review for board exam. Sabi ko, malugod yung ginunak, God will provide na ako. Sabi ko kaya, mag-review ka, nilabas mo rin, sabi ko. At April 16 po, may ako niya po yung ako mag-review. Kilog na po 5 bulan na pa mag-review na. Minuli ya, September. Tapos niya pong muli na pang September 21. Di niya pong itang lungkot, itang pagdalanan ming masakit. Binye na pong Lord, meto nga saya. Ipasarya po keng board examing anak ko. Anya pong sabi ko, Lord, ako, kalugod mo talaga. Huling ikit mo, sabi ko, mihinalangin ko talaga, ipasarming anak ko, Lord. Kasi akakit mo nung makanano kung pagdalanan ko. Ako po kasing taong itang aliko, mahilig itang makwento-kwento yung problema. Kareng, lalo na po kang Shane, kaya ako po sasabihin ng problema ko. Kaya ba na po nita niyang may pasarya? Kaya ba't mayaw siya yung pasibayong asawa ko na mo expect na ako sana yung pasibayong boss na mila ko yan naman po, October. Wala ko po yari na yung problema. Ngayon po pala, kaya rin na ito, may hospital na naman po yung anak ko may dengue, yung Ikaila. So, sabi ko, Lord, ako makanyan, susuyo na ako man kaya ka ako. Hindi gana-gana. Pero bakit? Pagdalanan ko ini, sabi ko. Pero, panay ako pong sasabihan na, ako tingtingwanan ko po, gagawan ko. Kahit na makanyan yung pagdalanan, kahit tingiga na ganang obra, potang kailangan ng itang tingwanan ko po kini, kinumit ko po kini muntako. Kahit balo na minsan na kailangan ko pa talaga. Pero yung panwalan ko at laging sasabihan ko kayong sarili ko, yung nga pong ginuwi na kami paboren. Ibiyan na nga ni talaga yung pamangailangan. Kaya sabi, kita pong kayong Matthew, seek ye first niya, itang kempong Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi na, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Patutuitan bota pong inuna tayong ginukembieta mo, ala pong imposible. May atong ko pong karanasan nito na uling balo na pong Lord nung naning desire na ning kaya katamong puso. At kay ba na pong may hospital ning anak ko? Yako naman, may hospital. Milinwalya pong may hospital pong may yak po dyan. Mas matindi po itang delanan ko, pero ako po may ngutang. Uling kaya nakalapig dalanan ko kaya kaming biye. Sinabi ko na mo kaya Lord, ika na pong bala. Ika pong bala ka na ako nung yung plano mo para ka na ako. Ako na po kitang ulinging balo ko at magtiwala ako kung gano'n na alina kami paboren talaga. At itang hinayap ito, menulo ko pong pilan-bulan. Ako makakapagkanta pero ako pupunta ako po pero na po kalupahitan dati. Sabi ko, burim kong ibalik itang dati. Nung burim mo ginon Diyos, pakayapan mo ko. Ito po, keng lugod na yung nga pong gino, kinayap ko. At ngayon, at ko harapan niyo po ngayon na magpatuto. Ing tatas ko po kayo nitang sasabihan ko, ing ginon Diyos, kapilan man ay may kulang. At lastly po, sabihan ko po inya pong ingan ako yung bunso, mag-decide mag-aral. So, na po, akamit itang buri ng kurso, uling big pandemic po, anyang before yung mag-aral college. Mag-decide pong mag-aral Assumption. Ngayon po, may kumpisa po niyang first year up to now. Kaya pong lugod na nga pong ginu at tabias na naning ginu. Ape param na kaya nga na ako. Yung binye na kaya, pigkalog na. Mag-aral niya po yung nga na ako king Assumption. Alaki pong babayaran.
po malugod nga pong ginukantan eh. Minsan po ko siling, minsan itang lalawin tamo, laging itang pagsubok. Pero po, lawin tamo po itang babiyan ng Lord, kaya katamo. Itang malugod siya, kaya katamo. Waling kapilan man po, may kulang. Kaya po, pasalamat ko pong maragol kahit na ngayon magkasakit pa din. Pero balo ko at panwalan ko. Nga pong ginuya po magkulang. Lakuan kayo po yung verse niya na kay Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Sapagkat batid kong lahat na ken Tagalog, ang mga plano ko para sa inyo, mga plano na hindi nyo kasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Etam pumilala ko pag-asa nung daranas tamo pong kasakitan ngayon, panahon ngayon. Inga pong Ginang Diyos, malugod siya po kaya katam. Dakal pong salamat. Monsters in my room. I tell that fear my God's bigger than you. If a bully calls me names that wanna stick like glue, I tell that name my God's bigger than you. My God is bigger, stronger, faster. There's nothing he can't do. My God is bigger, stronger, faster. My God is bigger than you. Monsters in my room. I tell that fear my God's bigger than you. If a bully calls me names that wanna stick like glue, I tell that name my God's bigger than you. My God is bigger, stronger, faster. There's nothing he can't do. My God is bigger, stronger, faster. My God is bigger than you. Lies that pull me from the truth, I shout out loud, my God's bigger than you. If I'm tempted by my friends to do what I shouldn't do, I stand my ground, my God's bigger than you. My God is bigger, stronger, faster. There's nothing he can't do. My God is bigger, stronger, faster. My God is bigger than you. Bigger, bigger, stronger, 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 faster, faster, faster. Nothing is impossible. My God is bigger, 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 stronger, 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 faster, faster, faster. Nothing is impossible. My God is bigger, bigger, bigger. Stronger, 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 faster, faster, faster. Nothing is impossible.
po King John chapter 12 verses 1 to 3. Marangalya at kagalang-galang, alayang takot marap king aldo bukas, magsalita king mitmong kabyasnan at maganakaya, sa malyang parati at lilingapan na ing kailangan na ning pibale-balena. Lumipat ta po King John. Anamaldo bayo ing piestaning pamaglagpos, mintayay Jesus king Betanyo, ing balen ng Lazaro o pepasublian ng Mebye. Pigsadyada ing apunan karin. Sinaw piyang migsilbi i Marta at metong niya i Lazaro karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman kinangwayang kapit ng litrong malapabanglong purong nardo. Kiskusane bitis i Jesus at pinulis na lo deti king buwak na. Sinalingalngal ing banglo king kabilugan na bale. Mi panuanan tamo po karing amanong may basa. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakalob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin.
Patuloy po naming ipinapahayag ang aming pasasalamat at papuri sa iyo, o aming Diyos, samantalang kami nagkakaisa upang sambahin ka. Dahil dito, Panginoon Diyos, tanggapin mo po ang kaloob ng iyong mga anak upang gamitin, pagpalain sa lalong ikapapahayag ng iyong pagliligtas at higit na maipadama ang iyong pagmamahal. At sila naman na nagkaloob nito, Panginoon, ibuhos mo po ang masaganang pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mayap Ayabak po. Sabla. Maragulbong pribileho in Talakad Kenny bilang mensahera ng mabuting balita. Kaya po masaya. Today po is WSCS Sunday. So ito po maragula karangalan in Talakad bilang mensahera. Yung pong kakatamo pong gamitan teksto ngayon yapin po itang may basa din Proverbs 31:25 to 27. So basan kayo po King English nga na. She is clothed with strength and dignity. Yan po. A woman is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Walang takot. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Proverbs 31:25-27. Inginu magsalita po kaya katamo yan. Mo po WSCS no ne buong kebabaynan po yaan de-describe ne. Mas malaguya po kaya Tagalog para lalo tayo pong namnaman. Malakas at iginagalang siya. Malakas at iginagalang at hindi siya nagangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Laguna po, mapagpalang umaga po sa lahat. Malaguya po in teksto, kaya truly grateful na ito po, may dinang pong chance to speak ngayon in WSCS Sunday. Yung pong may sabing teksto, it speaks about women's empowerment. Last Saturday po, alwa po inapon, last Saturday, we celebrate International Women's Day po in distrito pigselebrane po iti at meganap king CNC UNC at iti dakal atinagon. Actually sa pakya po yung CNC last Sunday. Ing may gamit pong tema, yung gamitan kong ini. Since di taklamo po rin, may kapag-attend ka rin, kaya buri kaya pong ulitan in tekstong iti. Ing may gamit atim ya itang woman of faith and courage makes a difference. Woman of faith and courage makes a difference. Babaeng matapang, malugod, agyunang makapag-transform lives karen pong kapwa. Mas malaguya po kayong kapampangan. Nga na kayong kapampangan, darapat lang pa magbayo den kebabaynan at alasal pantaya a ating sikanan manalakaran. Darapat lang pa magbayo din kebabaynan at alasal pantaya a ating sikanan manalakaran. Manalakaran, ipaglaban, ipagbiyagang ng malyari, fight. Ilabane po panindigane, basta't at yung katutuan. So it is very challenging. Lalo na po ngayon kapanahon ng tamo, makanano kang manalakaran. Di ba? King katutuan, libutan na, nindakal ang makapadurot, a pagsubok. O aus na ning laman ning yato. Darapat labang pa magbayo, itamong kebabaynan, libutad na, ning kaya katang paglabanan, akapagsubukan, sa papaanong paraan. Makanano, yan po yung kaya katamong toki-toki. Kaya, ngayon pong, today we celebrate WS Sunday. Alos po lahat ng local church, ngayon magaganap ingkay, WSCS Sunday. Then kaya in age bracket na po ni WSCS is 40 and above. Pwede po lang pong akit, nino rin WSK, pwede lang pong talakad or just race. Lain tala po, 40 and above. Yan. Arakal na po. Matakal na po. Sige ako. Thank you.
So, 40 and above. Ianes po, ing maka-registered bilang na po kete is 59. Census. 59 la po. Apin po reta rin kaya kaming makadeclare pamayad deta si singil na pong membership fee. We are 59. Okay? So, atsungan po kayo, nakakita kayo nga nandin. Okay. Pero, inke babaynan at tutukuyan na po kayo ng teksto, mo po WSCS. Alwa mo po rin ang tinalakad. Nune in teksto, magsalitaya, kareng anggang kebabaynan. Youth ka man, anak ka man, mayap ka man, senior ka man, elders ka man, inginu, yung magsalita po kaya ka. Yareta pong characteristics areta, papatungkol na po kaya katamo. Kababaynan. Kaya, the text is for all of us. Pati po lahat itamo, pati kilalakinan. So let us define the characteristics or attributes of a woman. A woman created by God in His image and likeness. Lelangan niya yung babae, basiking himahina ng Ginoo. So, the virtues of a godly woman are the following. Kaya pong verse 25, nga na, faithful to God, God-fearing, and clothed with inner beauty. Nang pumburin sabi yan, and clothed with inner beauty. In describing the ideal woman, inner beauty, nga na, it speaks of her spiritual attire by telling us that she is clothed with strength and dignity. She loves without fear of the future. Inner strength, ya po itang kalakasan manibatan king Ginoo. Kalakasan ating kang power. Ayapin may yaos tamo pong ilaw ng tahanan di ba? Babae ilaw ng tahanan. Alang dalumdum. Makapaslag. Pag sinabing yung pamilya madalumdum, alang akakit aliwanag. Alang Diyos. Alang kapayapaan. Alang kabanalan. Pero in Ginoo, at suya kaya bilang babae. Di ba? Akit mo po yung sala. Inner beauty. Yapin po ito. In Ginoo kaya beme. Kalakasan, kapangyarihan. Amanibatan king Ginoo. Alang kabuisitan. Alang negative, mayayakit kaya ka. That is the inner beauty. Kaya pong verse 26 nga na, fearless, alang takot. Ano po rin sabihan? May mga pagkakataon, ing tao misan, nag-aalinlangan tayo sa isa't isa. Ting alinlangan, isipan natin na ang Diyos, basta't isipan tamo na ang Diyos, kaya beme, para po itamila ko. May nakikita ang Diyos na hawak natin sa panahon ng kanyang pagtawag. Tama, di ba? May nakikita ang Panginoon sa atin. Potang ausana ka, gamitan ka. Halimbawa, bago kang talasawa, newly married, ating malagong reason for that. May nakikita ang Diyos na ating kaya potential, good potentials, kasi ang ginupatas siya po Nung nanimpig kalob na kako, for sure, ating ka, pante-pante. Kaya anuman ang hawak natin, ay siyang magiging puhunan natin upang matupad ang panukala ng Diyos. Kaya emo sabihan, ala ko, hamak ko mo, ditak ko mo, buti pa iko. No, pante-pante tamo po. We are all gifted. Pero bakit nang misan itang gift ay ito? Bating kaya kan misan dimut? Bating ka na ako, mayabong. Kasi atsyo ka ako Atsyo ka ako po. We are, the architect of our lives. Tayo ang tagahuhit ng ating buhay. Mapalyaring impuhunan ko sipag at syaga. Kaya itang puhunan na binyenan ng kanako, migyamot. Ita po. Kaya tandaan ng tamo po, anuman ang nasa ating kamay, maliit man o malaki, ay may bahagi ito sa katuparan o panukala ng ating Diyos. Initutuya po ini. May mga taong nahihiya dahil sa lihit ng kanilang kontribusyon. Ngunit,
Ang hindi natin alam, kadalasan, sa maliit, nagsisimula ang malaki at ang dakilang bagay. Kareta pong mga Latin bagay, kareta. So, ibig sabihin, anumang bagay ay maaaring pagyabungin ng Diyos kapag ito ay kanyang sinamahan. Di ba? Kaya na naman yung plano mo, when you put your trust, nga napin, in the compassionate hands of God, for sure, God will take care of everything. Maging maayos. Why? Kasi yung Ginoo, yung kayabe mo eh. It is not your, alwa itang kaya kang kalakasan. It is the Lord. Okay. Kaya pong verse 27, nga na naman, malago ini. The virtuous woman is conscious of her family at all times. She does not overlook any of their needs. Yan yung babae. He is conscious, aware, nung nano'y pamangailangan na ning pamilya. Palo na itang role na kasi I am a mother. O tuturo tamo pang Bible study, di ba? Anak nakakala sharing ken. Ing metong nga babae, balo na ing needs na ning bawat at metong. Lalo na nung malugod ka. Mula kang asawa, pangani anak, ang daking bunso, balo mo nung nano ing kailangan na material yaman o itang bagay spiritual. Ya kailangan mayakit karela ing mayap adapat. Okay, ulit ang kaya kailangan mayakit kaya katamong kaya babaynan o babayi ing mayap adapat at maayon a ugali. Di ba? Antimoning makabage kareng talasal pantaya ning Diyos. Manayon a ugali. Kasi pwede kang gawa na lalo na nung biyasa ka, may garal ka, dakal ka puhunan. Minsan yung dapat mo, selfish. O ating kang buri o pangunahan mula ing biyedereng anak. Supposed to be, hindi, di ba? Itang mga nita po, kaya anak kalagu kailangan mayakit kaya katamo ing mayap adapat at manayun a ugali. A ugali. She sees what would help and gets it for them. She does not take it easy as a lazy housewife. Alang tamad. And she does not waste time in extra nap, phone call, recreation that is not helpful. Bakit kaya reng aliwang babae? O sabi tanang reng aliwang kay babaynan, pengari, magulang, inda. Ela mama ko obra kayong bali. Di ba? Ela mama ko obra. Kasi they are very attentive. Bakit tayo nga liwa naman, mo adaton kayong bali. Panela kayong recreation. Bawat metong po ating sariling, ang tawag doon, strategy nung makananuming gampanan yan, di ba? Kung sasabihan, deta palagi lang outside, ali, atsuya kaya ka, pwede mo lakwan yan. Basta't as long as nabalo may itang kaya kang gagampanan at itiya na makaayon. Basta't atyo itang banal na espiritu, atyo ing holiness, kaya kang gagawan, ita po ing maya. Another one is humility. Kapakumbabang po. Humility is faithfulness to God. It means remain deeply rooted in Him. Apin po ito. In kababanlog. Rooted in Him. Yapin po yan kay Colossus 2:7. Remain deeply rooted in Him. Nga na, manatili ka kaya malalam para magyamot, para ikamitwag. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Para po to be remain rooted and grounded to Him. Kami kawani kaya. Kaya let your roots grow unto Him. Ini po lagi tayong ababasa, lagi tayong daramdaman. Let your roots grow unto Him. Bala mo imagine ning metong nga tanaman. Nung emayamot, nung di takyagawon, mituwag ya, di ba? Pero nung pakasesen me, magyamot ya, nano man ing sakuna, nano man ing bagyo, nano man ing pali, langi.
Makanya niya naman yung biyeta mo. Kailangan nating kampuhunan, kailangan maseseya. Maseseya, king lugod. Kasi nung alang lugod, ita mo, we cannot grow. Kaya po kaming kebabaynan, sabihan ko na, total WSCS Sunday ngayon, di ba? Women's Day, aldo mi yang ini. Potang mirasing UMM, ibalik mi kayo aldo eh. Makanano yung kaming AIBA itang, apa matulan, AIBA yung kalakasan. Simple mo po, appreciation. Appreciation. We deserve hugs and kisses. Hugs. Makaya po ito, matindi po ito. Lalo na nung mapagal ka. Ninuwaring, di ba? Ninong pengari kayo ni magulang. Ay, mapagal. Mapagal. Hugs and kisses mo. Ika yung anak, say I love you to your parents. Kaluan may hinda mo, say mo, I love you, kaluguran na ka ma. Lawin ko mo, lagay nakapaglutong manyaman. Oh. Makata mo po, may kakalugod. Kaya let your roots grow unto Him. Impong sikreto ken, lugod. Diba? So, ang tanong, karetang karakteristik sa reta. Kita mo naman, kay babaynan, ikaw ba yan? Check your heart. Ikaw ba yan? Kung na naisipin mo, ikaw ba yan? Huh? Then naman kay lalakinan, yan ba yung asawa mo? At inya bang makanyan? A characteristics. So, ding may nga banggit pong attributes aren, kailangan lang ipagkabihe. We should possess all these attributes in order to fulfill or sabihan ko ng execute itang women's empowerment. So, nano yung itang kaya katamong meging team? Women of faith and courage makes a difference. So, makagawa ka mong mga lagong bagay apa magbayo. You can transform lives of other women nung atula kaya kareta. Nung atula kaya kareta. Naning sikreto, kapakungbaban at kapanaligan hinggino. Kaya darapat lang pa magbayo din kay babay na natalasal pantaya ating siknangan, manalakaran nung reta pong mga banggit areta at sula kaya kataglemula. So gumamit ko po sanang mapila na karakter king Biblia ban paghugutan tamong lakas. Inspirasyon to move forward. Kaya babaynan lang miglingkod king Ginoo king mit mong katapatan at mabilog dang puso, miglingkod la po king Ginoo. Napon atin po kining annual conference ren kay babaynan indela dang metong apialimbawanan yapi ni Dorcas. Tabita nga nape, epitome of love. Itambyan na kasing Dorcas, hanggang alaya, sinyer na, napigkait nung nanay nga tsukaya. Nung nanay nga tsukaya, metong yapong malagong pialimbawanan. Okay, ngayon gamitan ko muna in Mary. Mary sits at Jesus' feet. Apin po itang may basanan din, okay? So, i-paraphrase tayo po sana. I-paraphrase kaya para po may kaatitamong background. Okay. Ayan, ganyan. Isang hapunan ang inihanda noon para sa kanya. Tama? Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Busy po keng kusina, Marta. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo. Mahal yun. At ibinuhos yun sa paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng alimuyak na pabango. Di ba? Ito ay pinunapa ni Judas Iscariot. Di ba? Kasi pasayang nani Napakamahal nun. Ang alagad na nagkanulo sa kanya. Pero, nani sabi na kasing Judas, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Di ba? Kasi ingalaga na po ito, maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yon. Talagang malyo. Sinabi ni Judas, hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha,
kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ay magnanakaw. Pero ano sinabi ng Jesus? Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahon, kasama ninyo ang dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang buhay. Nano pong buri na sabihan? Hindi ninyo ako kasama habang buhay, habang ating lakas, magkalub na ka, habang ating lakas, isuyo mo na yung bihe mo. Magkambo ka sa lana. Hindi sa lahat ng panahon, hawak mo ang iyong buhay. Ngayon, nung naman susuyo ka king Ginoo, give your best. Alway tang tagan-tagan na oras. Alway tang nung naning mitagan kaya ka. Ay, ala akong ini. Di ba? So, itamo pong giver, itamo generous. Maka-intindi tamo kin Hanapin, siksik, liklik, umaapaw. Potang ingginuyang gumanti, potang ibyena. Kaya metong yamo, ingkay na nini, habang ating biye. Maglaan ka na ng panahon sa Panginoon. Mo kukwentan, nung nano ito. Dahil ingginula yung tinagan ng sarili na binye na So what is the ultimate gift we can give to Him? Our lives. Ita pa bang luya ito Di ba? Pabangluya mo po ito. So alam ng babaeng ito na siya ay makasalanan. Hindi siya karapat-dapat umupo sa tabi ni Jesus. Kaya't pumunta siya sa paanan ng Panginoon, doon siya nanangis, kaya nabasa ng kanyang mga luha ang paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ng kanyang buhok ang mga paa ni Jesus, inagkan at pinahiran ng pabango. Iyan Maria. Nung basan tayo po, yapin yan itang balamo, itang pinakamadulang kwento ng pagsisisi. Di ba? Kikiyak ya, manalangin ya, migpakababaya, kinilalalanan nung nino ing Diyos na. And then, she offered the gifts, itang perfume amal po. Sitting at the feet of Christ, apin po yan, sitting at the feet of Christ ay nangangahulugan ng pagkakaayos ng relasyon natin sa Diyos. It build good relationship. Kasi mo agawa ito, di ba? Nung wala kang relasyon kaya, agawa mo ito, potang ating lugod dahil kalukuran mo. Kahandahang manalangin para sa iba. Ano po? At kahandahang matutot makinig sa sinasabi ng Panginoon. Listen and learn. Biyasa kang makiramdam, biyasa kang sumuyo. Magpailalim ka po kayo. Kaya bilang mga tagasunod ni Jesus, kailangan tayo lumagi sa kanyang paanan upang tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, upang ipanalangin ng iba, upang makinig sa kanyang mga katuruan, at upang magpasalamat sa kanyang katapatan. Iyan ang mayayakit kambiyan ng Maria. Kaya malaguya pong metong apialimbawanan. Kadwa po, inimpa. Inimpa naman, a woman who gives her own migkalubyo. Kaya pong Colossus 4:15, check yaman. Nano'y gawa ng nimpo? Tinawag ang mga early Christians na natapong wandering Christians na itang alang tutuluyan, parang ganon. Dahil sa kanilang mga missionary journeys at pagtatag ng mga house churches. At isa sa naitatag ay ang House Church of Laodicea, na pag-aari ni Nimpa, pero ito ay kanyang binigay. Pinyene po. So, naninggewa na, ipinagamit niya ito para sa gawain ng Panginoon. Ipinagamit. Bala mo gawa na yung extended church. Halimbawa, ngayon, malilyari kaya katamo. Potong mag-Bible study tamo, di ba, duduro tayo ka rin bale-bale. What do you feel? Potang at syukeng kaya kang pami-bale-bale. Ing makanyan, pamagaral. Di ba masaya? Pagandahan me pa di ba? Pagandahan me. Hanapin nitang metong, yung at syukeng diamond, iyalis nga na.
Potang ating kang bisita nga, nananong nga nihanda mo. Minsan nindadala da chismis. Di ba? Parang ganoon. Nakakabisi. Impa kayang Bible study. Yang imong pagandahan. Di nga mano na ng ginuliran kaya katamang mamaharites. Sharing. Kaya anak kanyaman ibig sabihin, damdam mo nung nanitang hulaga na po nito. Kaya marakal aning pangining kapanahunan tamo po. Ipinagamit niya ang kanyang bahay sa gawain ng Panginoon. Another one, taglay ni Nimpa ang mabuting radical hospitality nang buksan niya ang kanyang tahanan upang tanggapin ang mga kapatid na walang matutuluyan. Mabuti siyang halimbawa ng kababahihan. Siya ay tapat sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kaya ngayon yung panahon ng tapo, ninureng nimpo. Ikayan, itamo. Tandaan ang tamo, nimpa gives her own alitagantagan. Okay. Another one is Miriam. Miriam, akapatad na pong Moses. Miriam led the dance for freedom, rights, and life. Miriam is a fighter. Makanana pong agawa yan. Bakit inabeke? Miriam po, tandaan tayo niya panahon ng Moses. Di ba yung kapatid ng anak, Adelane, Moses, ketang basket, ketang Nile River, babantene, ulimbalo na karinya mandilo itang prinsesa. Kasi that time, di ba, puputulan deng boys, deng lalaki. Pero, laweme, ketang instruction ng imana, na nadalami ka rin, Moses, ingwali mo, para akit na kaning prinsesa. Biyasa yung makirandam, learn how to listen. Gawa na ito with heart. So, naning milyari, yung ginumi, pakibatan itang panalangin. In short, Jesus was saved. At inyang ikutang na pang prinsesa, inyang akit na yan, ala ka nga ng kilala, babae, pwedeng maningat mag-alaga, kining malating anak kay niya. So, naning pekibat na, manton ko po, ninong linawe na, mother na. So, in short, may balik kay Moses kanindahan na. Di ba? Another one, agawa ng Miriam, they were rescued from the Egyptian. Sea led. Ita pong kebabay na, wait lang. Peni mo na nalapuring, peni mo na nala, kingwani itang tamburin, they dance for right. Kasi lumayalay eh. Kaya ahakit ko nandito ang kay babayinan kini po, they are Miriam. Kaya lawin tala po ngayon, kaya social media ang punta kala poster. Magagamit siya itang imahen ng Miriam nga na, we are the sisters and daughters of Miriam. Kasi ngayon panahon tamo, itamo din ngayon eh. Balo tayang ilaban itang karapatan, basta tatsuya keng matulid. Balo tayang ipaglaban, ipaglaban detang maapi, detang abuse. Yeah, we are a fighter of love. Kaya po masyadong mag-focus kang Miriam kasi dakal po, piyalimbawanan po. Kaya nga ako, the biggest disease today is not cancer. It is not heart disease or whatever, but rather, ing maragula sakit ngeni, it is the feeling of unwanted, uncared, deserted by everybody. The greatest evil is lack of love and charity, the victim of exploitation, corruption, poverty, and disease. Kaya huwag ipagkait ang tulong o iyong makakaya para makasagip ng kaluluwa. Kaluluwa. Kaya pinmakanyang kayong akakaya, Miriam ngeni, dakal, kalupa ng Miriam. They lead. Depression, bunga yan ng kawalan ng pag-asa, kulang sa lingap at aruga. Kapatid, tandaan ang tamo. Ngining kapanahon ng tamo, we are all the daughters and sisters of Miriam. Kaya let us extend our arms, our hearts in fighting for freedom, rights, and life. Stand up and rise. Nakita natin ang liwanag,
ikaw naman ang magliwanag sa buhay ng iba. Another one, Maria. Maria ang modelo ng lubusang pagsunod sa tawag ng kalooban ng Diyos. Si Maria na ina ni Jesus. Ano ang winika ni Maria? Ketang Luke 1:38. Inyang migpakita ya, ing anghel kaya nga na, I am the Lord's servant. Ako'y lingkod ng Panginoon. Ako'y alipin ng Panginoon. Ako'y tagasunod ng Panginoon. Obedience to the will of God. Ipinakita dito ang kahulugan ng pagiging tunay na lingkod ng Panginoon na siyang naranasan ni Maria. Kaya pag Women's Sunday, lagi yung mababanggit pong metong story of life ng Maria. Kaya pong Lucas 2:35 nga na, ananing anghel kaya, Maria, magdaranas ka ng matinding kapighatihan, parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Sabi na ng anghel kaya. Iyon ay isang prophecy sa mga pagdadalamhati na mararanasan ni Maria na makikita niyang pagdurusa ng kanyang anak na si Jesus. Pero sa kabila nito, ano ang sabi niya sa anghel? Magalak ka, ananing anghel. Siya ay nagalak. Magalak ka. Kapatid, kung sa iyong paglilingkod ay maharap tayo sa mga karanasan na walang sense o lohika, ang tanong, kaya mo pa bang magpatuloy ng may kagalakan na tulad ng ipinakita ni Maria? Despite of all trials, problems, kaya mo bang tumayo? Kaya stand up and arise just like Maria. Tulad ni Maria, ikaw rin ay pinagpala bilang lingkod ng Panginoon. We have been blessed with great responsibilities. Kaya pag muni-muni tayo po, iningkot ang inikikatamo, paano mo pananatiliing laging masaya, magalak, ating excitement ang buhay paglilingkod sa gitna ng problema o pag-usig. So, reflection po, kiting life story ng Maria. Bilang Maria, ining kapanahunan tamo po, hamon niya kaya katamo. Hamon. In your own capacity, makanano kang manatili king Ginoo. Have you experienced Lord's empowerment? Lakas at kapangyarihan, trust the Lord. So application, live on your purpose. Bawat metong ating parasan, bawat metong ating kang goal, kimbiye mo. Para bang, kanino ka mabibigyan? Kanino ka nagigising? Kanino ka nabubuhay? Tang makanita. Di ba? Makanita po. Living your purpose means doing what truly matters to you in alignment with your values and belief. Di ba? Ning minsan po, bored in biye. Bored, makasawa, ulit-ulit. Pero tandaan na tamo po, ka dapat lulungkot, ka dapat mainit. Patad ating bukas. Identify the things that we care. Recognize our strength and weaknesses. Tapang makanita, look at the people you admire. Potang kukuha kang lakas. Tas lawin eh. Karelata mo pong umugot lakas. Another one is finding inner strength from the Lord. Hanapin ang kalakasan ng Panginoon sa alip na ubusin, tang makanita, ubusan mo yung kaya kang biye, kaya kakaisip. Bakit ka makapag-move on? Patad, in Diyos, at inyang makalaan alakas kaya katamo. Ang katapatan at sa pagtitiwala sa Diyos, kapilanman kumupas. Kailanman ay hindi maibubuhal, di ba?
ng kahit anuman o kawalan ng pag-asa in taong magtiwala po king Ginoo. Always at peace with God. Bakit itang malungkot, bakit alang kapayapaan? At tinangan kaya ka, pero atina ka, pero mo pabalo nung nano gawan mo. Put on your blessings well by dressing yourself on the love of God. Magpasalamat tamo po sa lahat ng bagay sapagkat Ginoo kalugop ng ang kekatamo. How to stay at peace with God? Stay humble. Stay humble. Let human anger be at the rear side. Nung waka, nung ating kang, bisang kasi talagang, ano ba yan? Nakakapali buntok. Pinpin mo pa yan. Let anger be at the rear of the side. Instead, gawan mo, open your heart to the Word of God. Win people to God through love. O itaping malago. Win people to God through love. Let us be peacemaker. Di ba may mixed ko pong mga 4 retang babaeng pialing bawanan. Ing kalimo o ing last, nido po ini. Palagayo, nido ing empowered woman ay ni. Nakaluguranan ng Ginoo. Kapatad, it is you. Beautifully you. Retang binanggit ko po, retang minuna. Pero ngayon kapanahunan tamo, ika yan. Ika po yan. You are loved beyond measure. Ephesians 3:19. Iti panwalan tayo po, ing Ginoo kalugurahan na katamo. Mangat mong lugod. Diba? Itang retang mig praise and worship kene, retang mig lead. We are loved beyond measure. Kaya po, don't let your heart be troubled or fearful. Nga na ng Ginoo, I am leaving you with a gift, and the peace I give you is a gift that the world cannot give, that the world cannot offer. Ako yan po sa salpantayanan ko, I am blessed more than anybody else. Kasi lawen mo lawen mo nung nanitang pigkalob na ng Ginoo kaya ka. Lalawen itang kalam at sukareng aliwa. Lawen mo ito maragulya pong bagay. Agyumong manalakaran o gawang malagong pamagbayo king mitmong siknangan at katatagan. Tandaan tamo po, we are unshakable. Kasi we are deeply rooted in Christ. Maugon ka pa ba? Halina po. Tandaan tamo, a woman is a full circle. A woman is a full circle. Within her, there is a power to create, a power to nurture, and a power to transform. At kaya ka nung makanano meng in-nurture yan, makanano meng palaguhan, makanano kang mag-transform, aliwa, gawang pamagbayo. Kaya, agyo mong manalakaran, yes. There is no more powerful tool than a woman determined to rise. Nung ating kang eagerness, nung ating kang lakaslub, nung ating kang malagong parasan, there's no limit to what we, metatansyan, kang kapasidad bilang babae. As woman, we can accomplish everything. We can accomplish what you want to do. Everything is within your power, and that power is within you. Di ba? Di ba? Everything is within your power, and that power is within us. So sana po makaibiyang malagong inspirasyon ang panghamon kaya katamo iti. No, we are not only women, we are women of God. Happy Women's Day po, kaya katamo nga sabla. Manalangin tapo. Ginoo kaya kaming Diyos at malagod ay pa. Salamat po Ginoo karing amano nung makananong deti sa sambitlandan nung makanano kaming kaluguran. Ikaming kay babaynan, O Lord, we are created from your image and likeness at uli na niti Ginoong Diyos.
bilang anak mo. Kailangan ming manalakaran, Ginoo, king katutuan, king lugod, mangat mong lugod at espiritu. Pagtibayan mo kami, O Lord, at palakasan. Nawagin mo yung banal na espiritu, yung kaya kaming panandaman at yung grasyang aldoldo, yung bibit-bit kaya kami. Matula kami, O Lord, na magagamit kami bilang ilaw mo para maipasyag iti. At nawagin mo, dakan kami adalang kaluluwa pa kaya ka. We praise you, Lord. Mabalik mi iti. Ing mata sa kapuryan. Praying all this. In Jesus' name we pray. Amen. Dakal pong salamat. Good morning po, Pasibayo. Dakal pong salamat katang malagong mensahe na about king woman empowerment and woman appreciation. So, may we call on our chairman, our vice chairman, and our WSCS president, along with our deaconess and pastor, as we present this certificate of appreciation to Sister Wilma D. Mendoza for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of UMWSCS Sunday, given the 17th day of March 2024. Signed by our Church Council Chairperson, Mr. Jerson Asmaniti, our UMWSCS President, Mrs. Anis P. Lising, our Administrative Pastor, Reverend Victor L. Raimundo, and our CE Deaconess, Deaconess Cheryl Joyce A. Bondo. Again, a round of applause for our guest speaker for today. Thank you. Yes, Lord, salamat po sa pagkakataong muli ang makarinig ng inyong mga salita. Ang maging bahagi, Panginoon, ng pagtitipong ito na nagbibigay kapurihan sa iyo, na walang ibang nais kung hindi mapangiti ka namin. Kung kaya dahil dito, Panginoon Diyos, nararapat lamang at matuwid ang ikaw ay aming pasalamatan. Sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon,
hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. At sa aming pagdiriwang at pagbibigay ng halaga sa mga kababaihan, lalo higit Panginoon Diyos sa kababaihan, sa mga kababaihan ng iglesyang ito na inyong itinayo. Nananatiling lakas, nananatiling ilaw ng iglesia na inyong itinayo. At sa bawat pamilya na kanilang pinangungunahan, sa bawat pamilya na kanilang kinaaaniban, dinadalangin ko po sila, Panginoon Diyos, upang higit sa lahat ay maging isang mabuting halimbawa, pinaguhugutan, Panginoon Diyos, ng inspirasyon at katatagan ng bawat miyembro ng pamilya. Pagpalain mo sila, Panginoon. Salamat sapagkat sa umagang ito, narinig namin ang iyong mga salita. Narinig namin ang pagpapahalaga mo rin sa mga kababaihan na malaki ang naihambag sa pananampalatayang amin na ngayong isinasabuhay. Manatiling inspirasyon sila, Panginoon, lalong higit ang bawat isa. Salamat din sa inyong itinayo, Panginoon, kay Ate Wilma na siyang ginamit mo. Ingatan mo po siya, Panginoon Diyos, at isang malaking pribilehiyo ang kinikilala niya, Panginoon, na paglingkuran hindi lang ang simbahang ito, kundi ang buong distrito ng Pampanga District upang maging isang punong laiko. Ingatan mo po siya at ipagkaloob ang kanyang katalinuhan na maaring magamit niya upang pangunahan, Panginoon, ang iglesyang ito, lalo na ang mga laiko. At sila, Panginoon Diyos, siya na lumapit dito. Siya, Panginoon Diyos, na nakayuko, nakaluhod, nakatayo, nakapikit at nananalangin. Patuloy mo pong dinidinig ang kanyang panalangin. Patuloy mo pong pinakikinggan, Panginoon Diyos, ang sigaw ng kanyang puso. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Yes, Lord. Pakinggan mo po ang kanyang tinig sa oras na ito. At iabot mo po, Panginoon Diyos, ang iyong masaganang pagpapala upang maranasan niyang higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang biyaya mo araw-araw. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming panalangin, nagdulot ng kapurihan at pasasalamat sa iyo ang aming buhay sa sandaling ito. Dinadalangin ko siya na nasa kanyang tahanan. Dinadalangin ko siya na nasa kanyang trabaho, Panginoon. Dinadalangin ko siya na nasa ibang bansa. Pakinggan mo siya, Panginoon. Ipagkaloob ang kanyang kahilingan at panalangin. Patuloy ko rin po inilalapit, Panginoon Diyos, ang bawat isa na narito. Igawad mo po ang iyong presensya. At dinadalangin namin at nais naming panalangin sa iyo, Panginoon Diyos, ang isang payapa at ligtas na paglalakbay kay kapatid na Ruel, na maghahatid ng abo ng kanyang ina, magkaroon ng isang mapayapa at ligtas na paglalakbay pabalik sa Amerika. At kami naman, Panginoon Diyos, na narito, tanggapin mo naman ang pasasalamat namin. Uuwi kami, Panginoon Diyos, sa bawat tahanan, sa bawat pamilya na aming kinaaniban, kikilalanin namin at ipapahayag ang iyong walang hanggang pag-ibig at ang kasiguraduhan ng buhay na kagaya ng aming inaawit. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.
ang masaganang pagpapala ng Diyos na may likha ng lahat, ang pagpapatawad at pagliligtas ng ating Panginoong Yesukristo, ang patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang sumaating lahat upang sa isang buhay na ganap, isang buhay na banal, na magbibigay ngiti sa Panginoon ang siyang ating dadalhin saan man tayo makarating. Ngayon, hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.